Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Magbigay lang ho tayo reaction dito ulit kay Atty. Enzo tungkol ho dito sa kay Alice Goo daw. Tsaka kay Duterte. Mukhang magkakosang dikit, ha? Pakinggan natin. Pinahamak ni Bongo sa litrato. Ayan na. Actually, Ano ho kasi ito may malinaw na ebidensya ang pamagat itong vlog ni Atty. Enzo. Yung bunyog ko huwag nyo na kakalimutan, talagang dun ho tayo pupunta sa 2025. May malinaw na ebidensya, 6 hours ago ho ito. kumalat na ito sa social media nitong nakaraang mga araw. Alam ko ang iba sa inyo o marami yata nakita na ito. Pero gusto ko pa rin i-discuss ito. Mga kabunyog. Ang litrato sa kanan ay litrato ni Digong, ni Duterte, ni Rodrigo Duterte. Siguro napanood nyo na rin po ito, no? At saka ni Alice Goo. Makiklikod yung nasa pinakalikod, sa gitna, yung babae sa likod mula sa kaliwa. Pangalawa mula sa kaliwa, yung sa likod, si Alice Goo yan. Yung katabi ng matabang lalaki sa likod, si Alice Goo. Katabi ni Alice Goo, Duterte. Nasakit si Duterte. Yan para kasing hindi kasi masyadong napansin si Duterte dyan. Pero kita nyo naman si Duterte yan. Kasama rin nila dyan, itong nasa baba, si Fildon. Si Nick Fildon, yung nasa gitna, yung naka-orange. Hindi natin alam kung para sa picture na yan. Nung una, hindi ko ito sinishare, hindi ko rin ito dinidiscuss, yung picture na yan nakasama ni Digong si Alice Goo, kasi wala akong confirmation kung totoo nga ba yung picture na yan. Tapos bigla si Bongo nag-live nung isang araw. Nag-live. Bakit siya nag-live? Nag-live si Bongo kasi tinira nga siya ni Baste. Sinabihan siya ni Baste na parang ang sabi ni Baste, duwag. Bakit hindi man lang nagsasalita si Bongo tungkol sa mga nangyayari sa Davao? Ay Davawin niyo siya. Hindi man lang niya sinasamahan ang mga Duterte. Tahimik si Bongo, kapansin-pansin yung pananahimik nito. Kaya nag-react sa kanya si Baste, disappointed. Kung alam niya daw na magkakaganon si Bongo, ganun daw si Bongo, hindi na raw sana nila ito ibinoto ng mga Davawin niyo. Ngayon, bilang sagot ni Bongo, ang ginawa ni Bongo, pumunta ng Davao, umuwi. Dumiretso kay Duterte. At nag-video siya. At kumuha ng mga pictures. Yung nakikita niyong picture na yan, nakaganyan siya kay Duterte. Ano yan? Latest na picture yan. Kumbaga, pumunta si Bongo kay Digong para hinuna ng video si Digong para ipakita na si Digong, si Rodrigo Duterte ay nandiyan pa rin ang tiwala kay Bongo. Kasi sila Baste, wala nang tiwala kay Bongo Yun ang sabi ni Baste, disappointed sila o siya. Di syempre may impact 'yon sa mga DDS, sa mga supporters ng Duterte. Ay magsabi ba naman si Baste na disappointed siya kay Bongo? Kumpare niya pa naman daw ito, pero bakit parang nananahimik si Bongo? So may epekto yan sa re-election ni Bongo. Kaya ang ginawa ni Bongo, pumunta kay Digong. Nag-video sila. Kunwari, ang purpose niya kaya pumunta siya kay Digong para kunan ito ng video, ipakita na hindi totoong patay na ito. Kasi may lumabas ng mga balibalita na patay daw ito. Hindi rin natin diniscuss yun. Kasi hindi naman kumpirmado. Ngayon, si Bongo parang ginagamit si Digong, nag-live sila at nagkalat siya ng mga pictures. Kumbaga pinapa niya dito, yun yung paraan niya ng pag-atake, kontra-atake niya, rismak niya kay Baste na eto, kasama ko si Digong, si FPRRD ang tawag niya. Di ibig sabihin, ang tiwala ni FPRRD nasa kanya pa rin. Kumbaga yun yung message niya sa mga DDS. Pero sa ginawa na yun ni Bongo, may isang bagay na nangyari. Tingnan niyo yung picture sa taas. Sa taas na part. Yung picture ni Bongo, nakikita nyo sa taas, nakikita nyo yung sa picture sa taas. Yun, may mga naka-frame na mga Hindi nyo, pero baka napanood nyo na po to. May picture po sa taas ng ni Digong, na bahay ni Digong. Naka-frame po. Picture ho ni Alice Goo.
Picture ho ni Alice Go. O, ito yan. ng mga litrato. Hindi natin alam kung sino yung mga nakalagay sa frame. Tapos tingnan nyo yung nasa kanan, yung picture naman ni Alice Guo kasama si Duterte. Yan din yung frame. Kaya ibig sabihin, totoo talaga yung picture na yun ni Alice Guo at ni Digong. Yung picture ni Alice Guo at saka ni Duterte, actually lumabas na yan. Ang sinasabi, kita nyo, matagal nang magkakilala si Duterte at si Alice Guo. Yung pala, yung picture na yon kinunan sa bahay ni Digong. Kasi yung picture na yan ni Bongo, sinabi naman mismo ni Bongo at saka ni Digong na nandun si Bongo sa bahay niya, sa bahay ni Duterte sa Davao. Ang ibig sabihin, yung palang bahay ni Duterte sa Davao, mayroong mga picture sa taas na ganyan, yung nakikita nyo. Kaya linagay sa rectangle, linagay sa rectangle yung mga frame, mga picture sa taas. Tapos tiningnan yung picture ni Alice Guo at saka ni Duterte, pareho ng picture ni Bongo. Ano ang pinahamak ni Bongo? Lumitaw dito na totoo pala yung litrato na yon na magkasama si Duterte at saka si Alice Guo. At kung si Alice Guo ay nakapunta sa bahay ni Duterte at may picture sila ni Duterte, kasama pa naman sila ni Canor Faldon, si Nicanor Faldon, mga close yan kay Duterte, in-appoint pa yan ni Duterte sa customs. Pagkagaling sa customs, in-appoint pa yan ni Duterte sa Bureau of Correction, sa Bucor, bago sila bantag. Siyan muna si Nicanor Faldon. Kaya ibig sabihin, yung mga, tingnan ko nga itong mga nasa picture na to, ibig sabihin, hindi ito mga kilalang tao ito sa kampo ng Duterte. Yan, lakihan natin. Sa nangyari ho na yan, na sinasabi ni Atty. Enzo na nabuko na talagang si Duterte at saka si Alice Guo, malapit na kaibigan. Talagang hindi basta kaibigan, ha. Kasi naka-frame ho yung mukha ni Alice Guo, nakasabit ho doon sa bahay ni Digong. Ha? Hindi ho basta-basta tao si Alice Guo kay Digong. Kumbaga, di ba? Ngayon, patong-patong ho ang kaso na isakaso dito kay Alice Guo na to. Marami hong ikakaso na non-bailable offense, ha? Sa akin, kanina, yung paok daw, 2 kahon, yung ebidensya nila na sa kasong sinasampa, no? Pero ito naman ho, yung abogado ni Alice Guo, si Stephen, Stephen. Pakinggan ho natin to, ha. Ano lang ho to? 1 day ago, Nakausap natin Attorney Stephen David. Magandang gabi, Attorney David. Stephen David pala, Pakinggan nyo yung abogado, ha. Sa bagay, abogado, wala akong gagawin to kung dito may pensa, di ba? Pakinggan natin siya. As Peter at Rika inyong kasama sa pasada. Magandang gabi, Rika at saka Peter. Good evening. Ay, good evening po. This is our first time together. Ano po? So, yes, sir. yeah, Finally, opo. Yes, Nakuha so ka din in namin, celebration attorney. of this event, tatanungin namin kayo, kumusta na po si Mayor Alice Guo? Siyempre naman, problemado, di ba? No, I mean, health-wise po, is she okay? Well, actually, nagtotoil na sa kanya yun. At natatabaan siya ng stress ng sunod-sunod na bagyo tumatama sa Oo kanya. nga, tsaka laman po siya ng mga memes at mga SOCMED posts, etc. No? Pero ang ano dito po, ang pinakamalaking balita nga mukhang sunod-sunod at patong-patong na mga kaso ang kakaharapin ni Mayor Alice Guo, and these are not simple cases, ano? The latest pa nga, Attorney. Hindi, oo nga. Criminal Human trafficking. complaint po. Oo nga. Tsaka Nobel ang huling-huling sinampa nila. Okay, nasa na po yung na-file na ba talaga? Nagtatawanan lang ni Atty. Stephen yung mga kasong isinampa kay Alice Guo. Ang yate. Yung kaso, ano po ang estado ng kaso ngayon? Well, actually wala pa kami natatanggap officially, pero nakita ko na nga sa media na meron na silang pinareceive sa DOJ. Yun na nga, yung matagal na nilang sinasabi. So actually, di na kami nagulat.
matagal na nilang pinablicize siya sa media, magpa-file sila ng ganyan. Finally, nag-file na sila. So sana matapos na yung trial by publicity. Wala na sanang ano-ano. Kaya talaga sa Senado, intuan nyo na raw yan. Trial publicity na yan. Tibay ni Stephen. Tuloy. Inaano nilang ganun. Tala, dyan na sa DOJ, nakasampat na. Pero yun nga po yung crux dito, no? Tigilan na raw yan. Sinampan niya na yung kaso. Ayaw niya pa minto. Senado. Sa DOJ na doon na tayo mag-uusap sa DOJ. Ano yung DOJ, diba? Sinampahan si Digong ng kaso dyan na-dismiss sa DOJ. Diba yun? Grave threat ang sinampa ni Congressman Franz Castro. No matter, attorney, no? Ang hirap nang tanggalin doon sa publiko dahil talagang invested na ang napakaraming tao dito sa nangyayari kay Mayor Alice. So ano po yung hakbang ng kanyang legal team? Una doon unahin po natin yung kaso ngayon, yung qualified human trafficking, tapos yung whole departure order na inilalakad na mailabas na rin po. Well, una, yung human trafficking, siyempre sasagutin namin yan. And ako, as a lawyer, I'm very confident na malalampasan natin yan dahil una-una, wala namang katotohanan yan At saka base rin sa, although Risa Ontiveros, Senadora, at saka William Gatchalian. Sampa kayo nasampa na walang katotohanan Alam nyo dito, baka ang plano nila yata, ikasuhan pa si William Gatchalian at saka Senador Risa Ontiveros dahil yun nga, sinira ang pagkatao ni Alice Go. so, hindi ko pa nakita yung mga dokumentong piresintan nila sa DOJ, pero unti-unti nilalabas nila sa social media, kaya naman natin sagutin yan before a fair forum. Basta patas lang yun. Kaya. Sa patas lang. Parang kikibuloy din to Diba? Kaya sagutin sa korte. Ngayon sumampa na may warrant of arrest na si Kibuloy. Wala si Kibuloy. Tuloy. Labanan, wala naman tayong kasi iba yung trial by publicity, yung trial by the internet. Mahirap kalabanin yon kasi pag may conclusion sila, yun na yun. Hindi mo na yun mababali. Hindi kagaya kung talagang husgado, DOJ. Kung Basta. Teka, Atty. Kung wala mong kasalanan, maski ilabas sa social media, hindi mananaig yung katotohanan, di ba? Di ba? Anong mahirap na? Parang nasabi niya na minamind condition yung mga tao nitong hearing na to sa Senado. Maski basta DOJ tayo, di ba? Tuloy. makita nila, mga nag-aral na tao yan, magagaling pag-analyze ng ebidensya, very confident ako, makikita nila na walang basihan yung mga pinal ng mga kaso. Opo, kaso yung inyo Mga pinal na mga walang basihan yan dahil matatalino raw yung nasa DOJ. Makikita na ng mga walang basihan ng mga kasong isinasampan nitong sila Senador William Hontiveros at Senador William Gatchalian. Walang basihan niya, walang basihan. Kaya na sagutin niya. Galing talaga si Stephen. inyo pong kay Mayor Alice lang po kayo legal counsel. She also has others named kasama niya na may na-complain din, sasampahan din. Yung mga legal counsel din po ba nitong 13 pa na kasama niya also echo the same sentiment as yours, attorney? Maraming nakasabit kay Alice Go, 13 pa pala yun Pero sabi ni attorney, hindi ka wala akong pakialam sa kanila. Ang kliyente ko lang si Alice Go. Ay, hindi. Ang client isa lang si Mayor Alice lang Yung iba, hindi ko naman kilala yung mga yun So, Okay. siguro may kilala sa ilan, pero personally, hindi ko kilala. Nakakaharap natin minsan sa trabaho natin bilang abogado, pero hindi personally, hindi ko kilala. Isa lang client natin, si Mayor Alice. Oo. Nagpadala po kayo ng formal na sulat kay Executive Secretary Lucas Bersamin, refuting yung mga charges nga against Mayor Alice Go. Meron na po bang reply or kahit na any message from the Office of the Executive Secretary pertinent to your letter? As of now, wala pang nakarating sa akin.
wala pang nakarating kahit anong reaction doon sa request. Ang hinihingi lang naman namin doon fair play, no? Sana huwag na silang maglabas. Kasi noon, di ba, sabi nila, magpa-file sila, may ebidensya, etc. Kasi kine-condition mo yung utak ng tao. Kumbaga, kino-condition mo, marami na naniniwala na malakas ang ebidensya, malakas ang kaso nila, although wala pa naman talaga naka-file na kaso. So, ang hiningi namin noon sa office ng PAO, through Executive Secretary, kasi yung hepe doon, ang head, wag naman ganun. Kung mag-file sila, mag-file na lang sila at doon na lang tayo magtagutan sa husgado. Isa na lang po, attorney, before we let you go, no? Medyo napansin ko lang din po kasi napakaraming mga personal information ni Mayor Alice ang nailabas na ngayon in public, no? Yung mga nakuha ni Senator Gatchalian po ba, kung tama po, na di po natin alam kung paano nila nakuha yung kanyang mga impormasyon na dapat sana ay covered ng Privacy Act. Ano po ang inyong gagawin dito, attorney? Alam mo, breach yan Meron tayong Data Privacy Act, di ba? Pag meron mga information, sensitive information, yung travels niya, yung birthday niya, yung mga ganyang mga foulness, statement of assets, hindi yan dapat isinis sa publiko. Breach of ano yan privacy. Pwede sila Kala ko bridge over troubled water. makasuhan dyan. Kaya nga, sabi ko nga, we are already contemplating on filing. Yun, kakasuhan pa sila, sila Senador William Gatchalian at saka itong si Senadora Risa Ontiveros, kakasuhan. Action against those who made the propagation of this information in public. Sinabi po ba na may court order po silang hiningi kaya po nakuha yung mga impormasyon ni Mayor Alice? Wala pa nga nakafile na kaso, paano magkakaroon ng information ay ng court order. Di ba nag-file sila sa ombudsman, then ngayon, nag-file sila ngayon sa DOJ, wala pang court. So, wala pa tayong court na pinag-uusapan para ewan ko kung meron sila, pero Attorney, pag binigyan ka ba ng court order, pwede mo nang i-violate yung law. Hindi ko alam kung meron silang ganun yung ano po, yung susunod na pagdinig sa Senado, have you been informed? Officially, hindi pa. Nakita ko lang sa social media din. Na may request for hearing ulit. Yeah. Ang ano lang dyan, ito resource person siya dapat dyan. Hindi naman siya accused dyan o subject of investigation. Pero ang nangyayari, hindi naman siya resource person. Pinapahiya na siya dyan. Kumbaga, naghahanap na sila ng ebidensya para idiin siya o para ipakita sa tao na talaga ito, ganito yan. Hindi naman talaga para makakuha ng information as a resource person. Okay. We will leave it at that in the meantime. Ganyan naman talaga, di ba, yung ginagawa sa Senado, mga boss. Pag pinatawag dyan, kaya si Jojo Ochoa, di pinatawag dyan, tinanong siya, ikaw ba, ganito, attorney, na hininto mo ba talaga yung ikaw ba, ganito, di ba? Ganun naman talaga Kung, anong gusto mong gawin kay Alice Go, attorney? Tanungin na 1 plus 1, 2 plus 2. Siyempre, tinatanong. Tsaka public official mayor yan Kaya ni-imbestiga siya in aid of legislation, di ba? Sinasabi. Gusto mangyari ni attorney, mukhang what is your name, where do you live ang tanong sa Senado, pwede ba yun? Ayaw niyang matanong tungkol do sa anomalya na nangyayari, di ba? Anyway, tong si Digong, sabi nga, ako sa tansya ko, labo to. Kasi, hindi basta-basta taong kaibigan nito Kilala niyo naman si Digong, di ba? The best president ng Pilipinas, ayon kay Harry Roque, di ba? The best. Di ba? At saka yun nga, nire-respeto ni Abante si Digong dahil yun nga dahil siya dating naging pangulo hanggang ngayon sa dami ng kinasasangkutan ng pangalan ni Duterte magmula sa Parmali, eto na naman ito sa Pogo na siya nga hulatan nagpapasok dito wala tawag pa sa Senado o sa Kongreso. Wala nag-iimbestiga kay Digong.
Basta sinasabi lang, sabit si Digong, sagod ito, ganito, ganun. Walang ganun lang yun. Ang iniimbestigahan, yun nga ang mga nandun sa, kumbaga sa sinasabi, yun yung mga galamay. Pero yung ulo, hindi ho nila kaya ipatawag. Dahil ayon kay Abante, kailangang irespeto dahil yan ganun ito, di ba? Malabo ho yan. October, sabi nga, filing of candidacy na, di ba? Baka, sana mali ako ha. Baka manalo pang mayor ulit ito sa Banban di ba? At sabi nga ni Attorney, walang basihan ang mga sinasabing lang kaso. At yun nga, mukhang sasampahan pa ng kaso ni Attorney itong mga nag-aakusa kay Alice Go. Di ba? Ito nga, siya daw si Go Waping. Waping. Sabi naman ni Attorney, hindi totoo kaya. Siya si Alice Go at siya Pilipino siya. Ay, magkulab daw tayo. May abangan ho tayo sa 25 po. Yun na naman. Magkakaroon naman ho ng hearing sa Senado at si Alice Go, ayon sa kanyang abogado, pupunta. Pero sa akin, mukhang hindi na ho ako naniniwalang darating pa yan. At yun, meron ho sinasabi, kanina, nanood ako kay Atty. Claire, kung sakaling tatakas ka o tatakbo o hindi na magpapakita whatsoever, parang magiging hindi nahaharap, ganun. Aalis na ng bansa. Sabi naman ni Atty. Castro, paano yung malaki rin yung property maiiwan, ipupurpit yun. Diba? Sabi, baka mapurpit. Kung iiwan niya, aalis na siya ng Pilipinas, yung kanyang mga property, diba? Paano kung meron na namang assign na administrator ng kanyang mga ari-arian, kagaya ng nangyari kay Kibuloy. Ang batas sa atin talagang pag marami kang pera talagang ang batas ay napakailap, mga friend. Sa totoo lang. Shout out Jeff Ramos nak. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi. Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless weekend sa inyo. God bless, Raul. Pedro Bourbon. Welcome to the club, Pedro Bourbon. Patawa ka, Roque. Kailan pa naging oposisyon ang mga ganid? Pwede. Noel Tenko, shout out. Good PM ka, Roque, sabi niya. Raul Villanada ulit Nagpapaliwanag ang mga tanga diyan kay Mama Roqueta. Nagpapaniwala ang mga tanga diyan kay Mama Roqueta. Bangkarote na sa katwiran yan. Ang totoong oposisyon ay kontra sa korupsyon at maling polisiya ng gobyerno noon at ngayon. Si Roqueta ewan ko ba dyan? Sus, Mario. Yan na ho sila Grupo ho sila talaga Wala tayong Elizabeth Iscari, shout out. Good evening Sir Rox. Yan ang hirap dito kay Harry Roqueng bakla. Kasi laos na at halos wala na atang masabi. Ito kaya kung ano-ano na ang sinasabi. At si Sara na daw ang magiging pinuno ng oposisyon. Ano ito? Tanga ba ito o nananaginip ata? Ito ng gising. At sabi niya, titingalain daw si Sara. Tawa na tawa si Elizabeth Iscari. Siya lang ang titingala siguro. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, tama po kayo. Malala na si Roque. Kasi umakyat na sa utak ni Roque ang mantika niya. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Sobrang taas ng pangarap. Baka tumaas nga sabay bagsak. Hari ng kolesterol sa katawan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening, Karoke. Sabi niya, Karox, tama po kayo. Malala na si Roque.
Kasi umakyat na sa utak ni Roque ang mantika niya. Kaya kung ano-ano na sinasabi, sobrang taas ng pangarap, baka tumaas nga sabay bagsak hari ng kolesterol sa katawan. Noel Tenco. Roque, madami na daw Navy SEAL sa Davao. Mukhang kakanay na si Kibuloy at Digong. Sana nga. Noel Tenco ulit, oh. Ay, nagpakulay. Pakulay ba tawag dito si Noel Tenco? Salamat, my friend. Librado Ludovico, shout out, no comment, that's it, sabi niya. Eli, shout out, hindi oposisyon ang mga yan, mga Filipino Communist of China, ang mga yan, Boss Rocks, totoo, niniwala ako sa iyo. Leo Lozano, shout out, pinagkaiba ni Digong nyo, Brusco, si Roque, binabae, mahilig sa batuta ni Dracula, patay tayo dyan. Cassandra Daisy, shout out, Mr. Rocks at Warriors, parehong maglalaro ang dalawang kampo na yan. Hindi na tayong maiisahan ng mga critical thinker na Pinoy tulad natin. Ang sobrang saklap ay mas marami ang madaling mapabilib sa dalawang kampo na ito. Totoo yan, Cassandra, yun ang mabigat. Kaya kulelat tayo sa exam ng International Test for Critical Thinking sa buong mundo. Totoo yan. Dapat we demand highest standard sa mga smart maths na leader natin. We should not settle for less dahil hawak nila ang pera natin. Nakakalungkot. Pati na mga ibang vlogger, si Duterte lang ang pinupuna tulad ni Claire Castro. Pati ibang vlogger, si Duterte lang ang pinupuna tulad ni Claire Castro. Maka-Pilipino tayo, hindi maka-bleng-blong at hindi makadigong nyo. 2 taon na tayo nadakdak ng dakdak na maka-Chino, maka-Pogo at EJK ang mga Duterte. Napakulong na ba ni Bleng-Blong ang mga ito? Wala. Pareho lang silang Pogo lovers dahil hirap ipasa ang 300 plus pa ng Pogo. Totoo yan. Patay tayo yan. Cassandra Daisy ulit, oh. Tama lang na mag-mayor si Atty. Lenny. Mas mababantayan ang mga boto ng mga taga-Naga. Smartmatic or another matic might strike again. Hindi pa rin nagdidesisyon ang Supreme Court na buksan ang mga boto ng San Pablo, Laguna dahil doon nagreklamo ang mga candidates na nabuksan na ang mga boto nila. Salamat kay Toto Kausing sa pagsampa na sa korte at ang mga trios. Kaya pala walang transmission sa Globe at Smart na maibigay si Garcia dahil may third line na tumatanggap ng mga boto na wala naman sa resolution ng COMELEC tungkol dyan. Ay, Toto Kausing, kahit hindi ka lulusot sa Smartmatic at iba pang matic, you are the man. At laman ka na ng mga ibang vloggers. Parami na nang nakikinig sa iyo araw-araw. Nakikinig kami sa iyo, Toto Sing, Mr. Sa Totoo at Mr. Sa Totoo. Our day is complete because of both of you and Warriors. Kung sino ang idol natin, reflect the type of person you are. Hindi tayo magpapaisa sa mga kurap na ito tulad ng speech ni Baste. Hell is waiting to those who remains neutral during moral crisis. Kaya sabi niya, buti pa si Risa oposisyon at hindi nagbabago, samantalang si Bongo lipat dito, lipat doon. Kung sino ang may power sa gobyerno, agree ako doon. It's either you believe good or bad, either you're hot or cold. It's either you are with me or not at all, sabi nga ng Kano. Kalat ni ulit, oh. Aakyat, bumababa ka na, aakyat kami.
Bumaba ka na, aakyat kami. Bumaba ka na, aakyat kami, mga ungas. Mainit ang ulo ni Kalat ni. Good morning, Karoke. Araw man o gabi, laban lang, Karoke. Hala, banat, sabi niya. Hello, Mama Vera. Okay lang si Mama. Rolando Gutay, shout out. Si Atty. Shoke, kumuha raw ng mga IT para sa kanyang kampanya. Sa totoo lang, yung mga IT niya, parang mga kalapati lang yan na nagbubulungan. Iturok mo, iturok mo. David Alin Mendoza, shout out. Hi po, Karox. Shout out. Wala na po talaga sa wisyo si Roqueta. Malaki po talaga ang nakuha niyang pakinabang sa mga Duterte, kaya handa siyang magpaka-alipin sa kanila. Totoo yan. Sana nga po lang ay maisip ni Roque na iisa lang ang ating buhay, kaya dapat gamitin ito sa wasto at mabuting paraan. Ang lahat po ay may katapusan. Totoo. Naniniwala po ako sa kasabihang God moves in a very mysterious way. Kaya po pwedeng magbago pa ang pasya ni Atty. Lenny at tumakbo sa Senado sa 2025 hanggang may buhay ay may pag-asa po. Ako hindi. Ang gusto ko takbuhin niya, presidente ulit. Totoo lang. David Alin Mendoza ulit. Karox, dagdag po lang. Sabi po ni Roque ay titigalain na ngayon si Sara dahil wala na siya sa administrasyong Marcos. Pwede naman po yun. Siguro, titingala ang mga tao sa Bayuko at Iling. Rodelia Alpilor, shout out. Wala siya sa katinuan, sir. Sila lang yung mga kampon ng kadiliman. Mga yan, sir. Yan lang at ingat po. And God bless. God bless, Rodelia. Rodelia Alpilor ulit. Ang bagong pogosisyon, sir. Pwede yan. Bagong pogosisyon siya. Dito. 3JC Hope, shout out. Ang bagong konsumisyon. Pwede, di ba? Yun nga ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Dolor Garcia, Bilinda Magtangog. Friend Amy Bingson, shout out ha. Sana okay ka lang friend ha. Mimiss na kita sa totoo lang. Sabi ni Friend Shervin. Sus Mariosep Serox, Panginoon po, maawa ka po, mga kawawang uto-uto. Na sumasa ilalim po sa kabugukan at kapangyarihan ng isang halimaw na bugok at inutil. Teka lang po, Serox, di pa ba tapos yung kulungan ng baboy pinapagawa para po dito sa Corimao na to? Di po ba kaya siya yung nakawalang baboy sa farm ni Alice in Wonderland? Ano ka? Abogado ni Alice yan, friend. Baka akala mo ha? Maski siguro si Rox, pinakadalubhasa na tagagamot sa pinakamalalang sayad sa utak, masisira po si Rox sa pagpipihit ng mga luwang tornilyo nitong bugok na to sa utak. Oo naman. Basta nasama ka kay Digong at saka kay Kibulog, yan ang aabutin. Maluwag na utak. Putik. Akalain mo yon, nag-aastang halimaw na lasing at gusto yatang siya ang pumalit sa iniwang pwesto ni Kibulok. Hindi. Palagi ko papalit niya sa iniwang pwesto ni Kibulok, sinasanay na si Sara. Malamang kasi tinatanong siya, ang sagot niya, Bible verse Kaya mukhang nagpa-practice ng magpastora. Patay tayo dyan. Gusto ring maging pastor, pastol ng mga naliligaw na surot at bangaw. Hoy, besting yawang bugok. Tumigil-tigil ka nga dyan at pag ala zombie mo, buwisit ka ha. Kung kala mo sa amin, bugok at inutil din katulad mo, para mahikayat at maniwala din kami sa'yo. Umayos-ayos ka nga, ikaw din lang. Wag na toy, oy. Naku po, Sus Mariosep, hindi ko alam bakit naging ganyan ang naging epekto sa'yo ng kutakot-takot na salapi na natamasa mo kaliwat kanan.
Oo naman, siyempre. Di magkamayaw na pangungurakot sa kaban ng bayan. Ba kung ako sa'yo, pambansang butanding, ikaw umuwi-uwi ka na sa inyong mabuti pa, no? Akalain mo, ikaw inutusan lang bumili ng patis at toyo. Sukat ba namang nilaklak mo yung buong bote ng toyo? Tignan mo tuloy ng naging itsura mo ngayon. Damontres ka, nalasing ang utak mo sa bisa ng toyo at nag-ala kontrabulate kang hinayupak ka. Pwe, sarap mo talagang tsinilasin sa nguso at napinutukan ka ng lintik, nabwisit ka. Hoy, baboy, na walang dangal, kulang ka sa sipilyo ng bunganga. Kaya puro mabahong burak ang lumalabas sa bunganga mo. Pwe, Chipi, layas. Dapat sa'yo dun sa itapon sa West Philippine Sea. Buwisit ka para magkaroon ka ng silbi. Gawing panakot na halimaw sa mga pesing yawang wakangang tiyengwot. Pwe, mayahiya ka nga. Sa balat mo, buwisit ka. Grabe talaga kapal ng mukha mo. Totoo, brother, na maski siguro daanan ka ng pison, di ka kayang panipisin. Dapat sa'yo, tabunan ka ng aspalto habang dinadaanan ka ng pison nang matigil yung bunganga mo sa akukuda na walang ka pararakan na buwisit ka. Ewan ko sa'yo, leche, Ainit ka na naman ulo mo dyan, Tia Delic Ay nako. Alulalia, shout out sabi niya. Ang kapangyarihan at pag-abuso ay dumating na sa hangganan at gusto pa nilang namnamin, pero ang lahat ay may katapusan. Lasing na lasing pa sila at wala ng kahihiyan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Sumagot si 3JC Hopo. Akala kasi nila, bottomless na ang pagkasiga-siga nila. Ang tadhana, pag sinabing tapos na, ang kawalangyaan ninyo, tapos na. Period. Kahit pasandamakmak ang perang nakulimbat nyo sa taong bayan. Pag kailangan ng kayong kalusin, kakalusin na. Ang dadaldal kasi ng mga ito, at ang tatapang, walang patumangga kung magmura. Akala nila hari at reyna sila. Ang mundo bilog, umiikot yan. Totoo yan, 3J Shop ka. Ang problema, hindi nila matanggap na nandito na sila sa ilalim. Ang mabuputik yun. Lili Chang, shout out Sabi niya, bagay si Sara sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Si Marcos aariba yan sa pagnanakaw, oras na makulong si Duterte. Wala na yung pangingilagan. Solo na ni Marcos Jr. ang pogo, tiba-tibayang mga alipores ni Marcos. Bagay nga si Gadon sa DepEd. Baka nga matutob mag-speech at sumigaw ng bobo mga kabataang loyalista ni Bongbong. Ang oposisyon kontra yan sa tiwali na administrasyon. Si Sara, hindi yan magiging oposisyon dahil ang oposisyon sa kanya ay kalaban ng bayan. Ang sabihin mo, terorista siya, si Sara kontra sa kapayapaan ng bayan. Leader daw ng oposisyon. Red tagger, tapos galit sa NPA. Ikesan na nga yan, isama na sa Matrix. Ang ingay masyado ni Roque. Ang laki kasi ng kinikita niya sa Pogo. Naka 30 billion sa yacht club. Kaya nakabili na din ng Islas, Zambales at Bataan. Baka patayuan niya din ng Pogo. Kaya aktibo sa kangangaw. Si Lichang, ang daming rin ni Lichang. Totoo. Ang dami ring alam ni Lichang. No? Reynaldo Gonzalez, shoutout. Tinatanong pa ba kung saan ilalagay si Sara? Di ba inumpisahan na sa pera sa halip na bayani ilagay sa pera, insekto at mga hayop
na 1,000 isakay sa agila ang buhaya. Gandang tignan. Yun nga no. Ewan ko, anong naisip niya? Tinanggal yung mga bayani, nilagay yung mukha ni sa, yung agila, no? Tomasa Roa, shout out. Leader ng destabilisasyon, mga grupong mukhang mga kulto na gaya ni Kibuloy ang galawan. O, pwede, leader ng destabilisasyon, hindi oposisyon, ha? Federico Mandak, shout out, ha? Tama yung isa, Karox. Si Sara ay leader ng destabilisasyon at sabi mo nga, leader ng konsumisyon. Paano mo paniniwalaan ng gaya ni Roqueta? Kulang na sa travel with companion. Sobra-sobra na yung pinagsisigaw niya. Bakit hindi ito kasuhan? Kung sa bagay, sabi nga ni Blenglong ay manhid na siya sa Batigos. Kaya hinahayaan na lang niya ang mga taong ito. Ramdam niya na hindi pinapansin ng taong bayan yung mga pinagsisigaw niya. Kundi yung mga zombie lang ni Duterte ang nag-iingay. Totoo yan, Federico. Pero yun nga, nakakahiya sa buong mundo, di ba? Na binababoy lang din siya. Gano'n lang yun. Manhid na raw siya, di ba? Ramon Valencia, shout out, Bossing, no comment. Kung anong sasabihin mo, doon kami ng mga ka-Rocky Warriors. Ramon Valencia ulit, Bossing, kung ako kay Madam BP Lenny, tatanggapin ko yung inaalok na DepEd Secretary para makahabol ang mga estudyante. Hindi, pre, hindi aalokin ni Bongbong yan, maniwala ka. Ramon Valencia ulit, Bossing, napanood ko rin si Mima dati. Garapalan kong bumanat. Mabuti naman at natauhan. At may bakla pa na taga Batangas, wagas kung balarurahin si BP Lenny. Dapat sa ogag na yon kasuhan. Nga. Marilo Pabianak, shout out, Blessed Sunday po tayo at sa mga ka-warriors. Ang sakit sa tenga pakinggan kapag ang speech ay di nang gagaling sa puso kundi sa nguso. At mararamdaman natin na punong-puno ng galit ang puso nila. Tila hindi na nila naririnig ang tibok ng puso nila na simbolo ng pagmamahal. Nagahari ang pagkagahama nila sa kapangyarihan at sarap ng buhay na dulot ng salapi. Pero dapat isipin nila na hubad silang ipinanganak sa mundo kaya't lilisan sila sa mundo ng hubad din. Kung anong dami ng kasalanan nila, pagbabayaran nila lahat to. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Christian Cheng, shout out. Sabi ni Christian, Jun Lagon, my friend, shout out, ha. Baka po leader ng Pogo session, itong si Joke lang Masebong Roque, talaga sari-sari na lang ang ka-abnormalan. Anong titingalain dyan kay No Comment at Sara? Hindi talaga ng pagsamba ni Masebong Roque, isa sa big boss niya. Good PM po tayo, Tyrox at sa mga ka-warriors. Sabi ni Christian Cheng ulit, Maalala ko lang po, di ba sabi rin ni Joke lang Roque, nung mga nakaraang mura rally nila, nung una, pinabababa nila si Peking Dente Ecstasy. Nginata niya na rin na si Atchara Carpio na daw ang bagong presidente. Pestedente. Di po ba tayo? Itong si Masebong Roque, ala Marcos din, flowery words. Mark Crooks, PJ Xiao po. Si Rox, anong authority para masabi ni Haring Roque na si Sara walang AIDS ang magiging leader ng oposisyon? Hay, nangangarap na naman ng gising. Ang bastos na ito. May ulo nila. Lai, parang baliw na yan, no? Christian Cheng ulit, Atay, yes po. Nakita ko na po yung dinayang presidente, Madam Lenny Robredo. Ang gandang hiyang niya po talaga. Di na po siya gaano morena, flawless.
na noon po kasi campaign time, expose siya lagi sa initan, kaya morena. Hindi, iba yung pagka-morena niya na. Kung nakita ko dito sa Isabela, Pino. Pino, apaka-pino ng kutis. Oo. PJ Show ulit to. Kaya ba nag-resign si Sarang walang ace para siya ang maging leader ng oposisyon? Yan ba ang motibo niya? Nagpaalam ba siya kay Lenny at kay Kiko at sa mga tunay na oposisyon para nag-lead? Tawa-tawa si PJ Show. Mr. Roque, hindi masamang mangarap, libre naman yan. Pero gising-gising din pag may time. Wag nga, ikaw naman. Hayaan mo siyang bangungutin. Putik na Roque to. 3J Show ulit to. Si Rox, ano sa palagay mo? Yun daw mga Amerikanong sundalong pumunta sa Davao para daw iposte para sa pagdating ng ICC. Parang may katotohanan nga naman para hindi masyadong magkagulo. Abay, June 23 na, malapit na yung July. Sabi ni Trillanes, June or July ang dating ng arrest warrant ni Digongyo. Medyo may katotohanan din na masuspindi si Baste sa pagka-mayor. Kaya naghahanda na ang gobyerno ng Davao, gobyerno sa Davao. Pwede rin. Sana totoo, no, my friend. 3J Show ulit to. Kaya ganyan kagigil si Haring Roque. Gigil na gigil kay BBM kasi hindi siya pinapansin ni BBM. Kandalabas na ang glitid ni Roque sa kakasigaw ni walang reaksyon si BBM sa kanya. Totoo. Ibig mo na naman sabihin dyan, 3J Show ka. Ha? Crush nga rin ni Roque si BBM. Gano'n. Christian Cheng ulit to. Balik po ako dito sa ngal-ngal ni Joke lang Roque. Tanong ko po tay, kailan kaya uurong ang dila na itong taklesang Roque? Kasi yung utak niya umurong na matagal na. If gaano kasebo ang pagmumukha ni Roque, ganun din ang kanyang personality. Doon na lang si Atchara sa kanilang baluarte mag-leader para walang kukontra sa kapritsyo nilang mga Duterte running. At sagutin ko po yung tanong nyo tay, if saan dapat ilagay ni Ecstasy si Atchara sa hukay. Bye po. Lahat po. Talakayan, mabuhay. Sa hukay naman ko. Ha? 3J Show ulit oh. Si Rox, baka ang ibig sabihin ni Haring Roque si Sara na magiging panggulo ng oposisyon. O, pwede. Aber, paano magiging head ng oposisyon yan? Miyembro ba siya ng Liberal Party? Pwede naman siyang mag-apply, pero baka pag in-interview siya ng Liberal Party, ang sagot niya ay no comment. Totoo yan, ha? Ewan ko ba dito sa mga to, kung anong nito, no, to, mga Duterte, no? Wala naman ako nakitang talaga, kabilib-bilib, wala. Totoo lang. Pero magaling sila eh. At doon lang ako bilib. Alam nila kung sino yung mukhang pera sa gobyerno at pwedeng tapalan. At marami nga, lahat ng inasinta nila sa pool. May si Roque, dating human rights advocate, biglang naging human left. Ginawa lang spokesperson. Tapos, ano pa ba yung mga... Maraming mga yung iba nga nasa sangay pa ng matataas na ng gobyerno. Pinag-appoint ni Digong bago siya bumaba, kawawa. Ombudsman. Parang DOJ, sama rin di ba? Kasi mukhang malaki ng pakinabang nitong Rimulya sa Pogo. At pinakamalaki yan, 37 hectares. At napakahirap puntahan. Bakit? Nasa karagatan eh. Island Cove. Yung Porac, madaling puntahan yan. Yung Banban, madaling puntahan yan. Pero yung Island Cove, 37 hectares, nabili ng tatay. 3J Show ulit Si Rox, si Guaping, alias Alice in Wonder Farm, yayamanin yan. Kaya gusto niyang sulatan si Bersamin. Tama ba spelling? Sino naman tayo para teka? Sino man tayo para magtaka?
Bigatin niya si Guapings, pero si Alice in Wonderland, simpleng tao lang. Okay, kayang mag-double identity. Gusto mong maging simpleng tao lang, magiging Alice ka. Gusto mong namang piling yayamanin, maggwaping ka. Maggwaping ka naman, totoo yan, ha. Shout out, Eman Scalona, anak. Joe Flores, shout out, long time no hear, ha. Menopause. Brother Elias Isyo, mission accomplished, mga friend, no? Hanggang bukas po muli. Basta ako, pakiramdam ko dyan, diin yan, eh. Mawawala na yung Alice Goo. Hindi na ho nila mahihipo yan. Oo. Hindi ho yan. Hintayin na natin. Lapit naman na sa 25, di ba? Ilang tulog na lang at magkakaroon na ng tinatawag na ni itong attorney na trial by publicity. Magandang gabi po, mga boss. Dasal. Huwag pong makakalimot. Yan ang pag-asa ng Pilipinas. Para sana nga maubos na itong mga hinayupak na to, Diyos ko. Kawawa si Juan de la Cruz.